Iba yung mga materyales. Oh. Central, papuntang Carriedo LRT Station. Construction ng China Pagoda and Canal Bridge. Dito matatagpuan sa Binondo, Manila, also known as Chinatown. Ito sana ay magiging pasyalan along sa may Estero de la Reina. Pero ilang buwan yun nakalipas, ganito pa rin siya na halos tila ba yung natapos lang itong mga concrete fence at itong kanal. Itong Chinatown Pagoda and River Bridge Project ay funded ng Chinese-Filipino community. I-update din natin itong ginagawa palang panibagong mall dito malapit sa plaza. At pasyalan na rin natin itong Ompin na isa sa kilala na bentahan ng mga jewelry. Nandito na tayo sa Jones Bridge sa Manila. So marami ng mga pasyalan no dito malapit sa Chinatown. Grabe, may bagong esplanade, itong Jones Bridge. Tapos yung mga ibang gusali dito, bagong pintura yun para nagmumukhang modern at bago. Ito po yung Escolta Street. Ito ay nagsisimula parallel sa Pasig River from Kitim Paredes Road papunta dyan sa Plaza Santa Cruz. So itong street na to is home sa mga several example ng mga sinaunang skyscraper na design dito sa Philippines. So may mga ibang buildings dito na kinoconstruct. So ito ay one of the oldest streets in Manila na nagawa pa to noong mga 1594. So ibig sabihin ng Escolta Caban ay to escort. So ito po yung sitwasyon dito na marami kayong mukhang dito na madadaanan. So ito yung papuntang Plaza Santa Cruz na. Itong isang estero naman dito, yan, napuno siya ng mga gamit no. Tapos ito naman yung gagawin bagong mall, malapit lang sa Santa Cruz Plaza. Walking distance lang, nandito na tayo sa Tetuan Street. So, di ba, magkakalapit lang yung mga pasyalan dito. Actually, maraming mga turista na nilalakad na lang itong Binondo, Manila. Kaya maganda talaga na mas palawakin itong mga pedestrian lane. Dito na tayo sa Tetuan Street, Binondo, Manila. Nagawa na project dito, Estero de la Reina. So, yung Canal Bridge Project. So, dito meron ng concrete fence na meron sa mga iba't ibang design tsaka mga nakasulat. So ngayon, tingnan natin yung update kami kung ano na yung latest dito. I think mga ilang buwan na rin to siya ganito na hindi pa rin pero wala pang mga malaking pagbabago. So yung mga ibang materials na dito, katulad nito mga concrete na ibabaw niyan dito, katulad nito yung pagpapagawa ng concrete fence. So maganda itong pagpapa-develop ka ba para panibagong pasyalan. Ompin, mga walking distance lang. So, maganda yung mga projects na gagawin sa iba't ibang lugar ng Manila. Imbes, di ba, kakaramihan sa mga estero nakikita nyo, puno ng mga squatter area, kung binabahayan ba. Estero, dahil sa mga nakatira doon, nagiging polluted. Puno siya ng mga basura. Community funded. Ito yung Estero de la Reina. Ganito siya pagbabago. Meron ng steel sheet pile. Tapos patuloy paglinis dito ng estero. Yung estero ito may puno ng mga basura yan. Nangangamoy. Pero ganito dahil sa maintain, hindi masyadong malakas yung amoy no? Sa estero. So ganito ang design. Ganda oh. Kaya lang dito medyo maamoy ko siya, mapangi Ganda oh, paikot yan. Ito natin merong gusali oh.
Usually dati na ito yung hindi pa natapos. Ito yung mga ibang materyales, pero ayon sa mga natanong ko, matagal na daw nga dumating yan pero hindi siya umuusad. Parang parang nga siya nahinto daw. Yan, so malawak na rin, meron na siyang boardwalk. Pero yung paglinis sa estero, tuloy-tuloy yan. Lalo na pag palapit yung tagulan, yan. Tapos yung puno, natanggal niya siya dyan. Tapos yung mga nakatira dyan, matagal na yun sila dyan. Ito malapit sa estero. So I think daw, parang dito yung kasama sa part na gagawin development. Malaki din. Malawak din dito sa space na to. Maganda na rin yung pagkagawa, no? Sayang kasi nandito rin pang materials. Hindi na siya natuloy pa. Ganda, mga kan pa to. Mga imported pa, di ba? Ito yung mga ibabawon dyan kabahin para ito sa gagawing concrete fence. So, hindi pa para siya gumagalaw. So maraming mga dito, dragon. Ito pala sila ay nagpe-perform kapag merong event, for example New Year. Kasi dito sa Binondo, Manila kabay, madalas ito yung mga ginagamit nila. So yun nga, sa mga natanong ko, matagal na siyang ganito, hindi pa gumagalaw. Pero sayang no, ano kayang gagawin dito? Kasi nakuha na pala siya, nagawa na ibang part. So ito yung mga ginagamit nila kabay, no? Ang gaganda ng mga costume na gagamitin nila. Tayo sa Plaza Santa Cruz. Nabigyan natin ng update kabayan dito. So merong gagawin bagong mall. Ito po yung Rainbow Mall, 16-story mixed-use building. Nagiging ako na naman to, panibagong pasyalan dito malapit sa Plaza Santa Cruz. Pag yan natapos naman yung gagawing Canal Bridge yan, ito papuntang Carriedo na to. Ito naman yung Ongpin. Meron ng bakod. Rainbow Mall. Itong simbahan naman kami nagkakaroon ng major rehabilitation. Yan guys, yung plaza. Tapos sa Ongpin, pag gusto nyo bumili ng mga jewelry, ito yung mahaba itong Ongpin dito. Punta doon hanggang sa dulo. Ganito na itsura ng kwan ngayon. Central, papuntang Carriedo LRT Station. Tapos China Gold Center dito, mahaba yan. Gusto nyo bumili ng gold. So mukhang kailangan ayusin dito. Tulad itong pixo, nauubos na. So dito sa Ongpin Street pala kami, maraming mga dragon lampos. So maliit yung daanan dito. Maganda kung mag-commute. Tapos kung bibili ka dito ng mga jewelries, ayan, ang dami dito. Dahil pwedeng pagpilian. Wala nang laman yung kanya, no? Ang plant box yata yun eh. Oh, meron din palang bagong building ito kinoconstruct.